Viral po ngayon sa social media ang video kung saan makikitang binasag ng isang airport police ang salamin ng taxi ng isang sinitang driver. Yan ay matapos tumangging ibigay ng driver ang kanyang lisensya. Attorney Gabby Concepcion, good morning. Good morning din sa iyo. Ayan, nakita mo na ba? Illegal ba yung ginawa ito ng airport police? Naku naman. Ano naman ang palagay mo? Of course, I doubt it. Hindi ba't nakakasindak naman, Mare? Ano naman ang mga pangyayari? So sa palagay ko, hindi naman ito sakop ng mga rules of procedure or SOP ng mga police sa kanilang manual na kung ayaw sumunod sa inyo ng isang traffic violator, ay authorized ng basagin ang kanyang bintana or do any other damage to any property. So palagay ko, ang requirement dapat sa rules, unang-una, reasonable force lang ang kailangan gamitin kung kailangan nga gumamit pa ng puwersa or violence. So sa alam ko, sa lahat po ng pagkakataon, reasonableness of the use of force ang palaging requirement. Meron nga pong duty ang police na gawin ang kanilang duty of law enforcement at mag-maintain ng peace and order, pero hindi allowed ang paggamit ng lahas pag hindi lang sila sinusunod. So under po the circumstances na makikita po natin sa video na to, totoo naman po. Pasaway naman talaga ang driver. At marami nagsasabi, ay naku, talaga namang ayaw sumunod. Pero ang tanong nga dyan, kailangan ba talagang basagin pa ang bintana? Usually yung paggamit ng dahas depende sa sitwasyon. Unang-una, aggressive ba yung kausap ng pulis? Meron bang pinakitang weapon? Meron mukha bang mas malaki o mas malakas na endanger ang pulis para niya gawin yon? Ito sa sitwasyon na to, nasa loob nga ng kotse. Wala namang pinapakitang weapon. Pero pasaway lang talaga na ayaw sumunod at nakikipag-argue kasi siya na, naku, hindi mo naman kinuha yung lisensya ng iba, ba't yung akin? Parang yun ang sinasabi niya, di ba? Siguro naman, merong ibang alternative sa police other than using violence na sa tingin ng marami at kasama na rin po ako dyan na parang hindi naman yata naging reasonable na naging pagbasag ng bintana dahil pasaway ang driver. Meron bang kaso na maaaring isa pa sa driver na, yun, ayaw sumunod sa pulis? Ay, meron din naman, di ba? Although, wala naman ako nakitang pagkakataon na, kasi kung nakita yung video, ewan ko kung kulang lang yung napanood ko or hindi ko napanood ng husto. Hindi naman niya pinagbuhatan ng kamay yung pulis. Kasi kung pinagbuhatan niya ng kamay, this would have been a crime of direct assault na mas mabigat. Pero yung hindi pagsunod sa paulit-ulit na order ng police na ipakita ang lisensya, masasabing ito ay krimen sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code, ang krimen ng resistance o disobedience to a person in authority. Okay? Kung tutuusin yung pangingin ng lisensya ng driver, lawful order ng police yun. May violation naman talaga ang driver, so ang dapat naman talagang unang gawin ng police ay i-check ang identity ng driver at usually, talaga namang legal na hingin ang driver's license. So yung hindi po pagbigay ng lisensya, gilid talaga ang driver doon. Kung mahuli kayo at hiningi nga ang lisensya nyo, SOP yon. So actually, dalawa yan. Ang balita ko kasi, may dalawa daw ang kaso, resisting arrest, at saka direct assault. Sa palagay ko, baka nag-choose pa sila. Kung alin dun sa dalawa, kasi nga yung resisting arrest, para siya yung mas mahinang form ng direct assault. Kung ikaw, pinagbuhatan mo na ng kamay or talagang seryoso mong in-assault yung police, direct assault. Pero isang krimen lang, mas grabe lang yung isa. Hindi sila dalawang separate offenses, pero tingnan natin. Ano ba dapat yung ginawa ng police? Kung hindi niya binasag yung salamin, yung kasi kung nagmamatigas yung driver, ay bigay yung lisensya, ayoko. Bakit ayoko? Well, kung ayaw talaga sunod, pwede sigurong tumawag siya ng backup. Backup, diba? Okay. Arestuhin ng maayos, yung kasi, pwede naman talaga niyang arestuhin kung talagang ayaw sumunod sa kanya. Pero dapat sabihin niya ng maayos na, sige aarestuhan na kita. Diba? Pag hindi ka pa sumunod. Pero pag ginawa yon, the minute naman na inaaresto na kayo ng police, meron siyang obligasyon na i-Miranda kayo, i-Mirandize. Diba? Yung Miranda rights. So sasabihin niya, ito yung naririnig natin usually sa sine. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. At pwede kayong humingi ng abogado kung kayo ay aaresto. Hindi ba mas mabigat yung kaso ng pulis? Ay, oo. Kasi iba din naman ang kinakaharap niyang kaso. Kasi di ba parang humantong doon sa basagin mo yung salamin, ano? Isipin mo kung lahat ng pulis na hindi sumusunod, pwede mambasag. Ay, di mahal yung mga mirror. Ay, oo, di ba? Gaganansya ang mga kasa. Naku, maraming salamat po, Atty. Gabby. Salamat din. Lamig-lamig lang ho ng ulo. Samantala sa pahayag ng Manila International Airport Authority, sinabi nilang na-inquest na ang taxi driver na si Boots Imata dahil sa mga paglabag tulad ng disregarding traffic signs, obstruction, direct assault, at resisting arrest.
ay inaalam na ng MIA kung ano ang pananagutan ng arresting officer na si APO2 Alejandro Pineda Jr. sa nasabing insidente. Magbabalik po ang unang hirit.